Ang kaibahan ng ating Panginoong Hesus compare sa mga nabuhay na maguli katulad ni Lazarus at ng babae na 12 years old na anak ni Jairus is that si Jesus, nung siya'y namatay, yung kanyang muling pagkabuhay ay na-prophesy niya na bago pa man siya mamatay. Hindi katulad ni Lazarus, nung namatay siya, wala siyang kamalay-malay na bubuhayin siya ni Lord. Yung babaeng 12 years old na anak ni Jairus, wala siyang kamalay-malay na muli siyang bubuhayin ng Panginoon. Pero si Jesus, bago pa man siya mamatay, na-predict niya na kagad na sabi niya, on the third day, I will rise again from the dead. In fact, thousands of years before, meron ng mga propesiya na merong isang Mesayang darating na magliligtas ng ating mga kasalanan. Oo, siya ay mamamatay para sa iyo. Oo, ililibing si Jesus para sa iyo. But on the third day, He will rise again from the dead. Ibig sabihin, yung kanyang ipinangako bago pa man siya mamatay, na siya ay muling mabubuhay, hindi nabigo ang mga disipulo. Hindi nabigo tayong nananampalataya sa kanya sapagkat yung pinangako niya, tinupad niya. Okay? Yung naiprophesy na fulfill. Ibig sabihin, kung ang ating Panginoong Hesus, oo namatay, nilibing at muling nabuhay, at pinatotohanan niya ang lahat ng kanyang naiprophesy, lahat ng kanyang mga prediksyon at hula, naniniwala tayo na merong kredibilidad ang ating Panginoong mangako sa bawat isa sa atin. Ibig sabihin, kung ang Diyos ay nangako sa iyo, paniwalaan mo sapagkat yung isa sa pinakamahirap at imposibleng ang sitwasyon na namatay ka at muli kang mabubuhay, tinupad ng Panginoon, anong pangako pa kaya ang hindi kayang tuparin ng Panginoon sa iyong buhay? Ibig sabihin, nung ang ating Panginoong Hesus ay bumaba mula sa langit, hindi tayo deserving, pero bumaba ang Panginoon dahil sa kanyang pag-ibig. Hindi natin kayang abutin ng langit, kaya langit ang umabot sa atin. Hindi tayo perfecto, pero ang Diyos ang ating perfection. Mahina tayo, hindi tayo karapat-dapat, pero dahil sa pagmamahal ng Diyos, bumaba siya dito upang mamatay, ilibing, at muling mabuhay para sa bawat isa sa atin. At yung pagdating ni Jesus dito sa mundo, finulfill ng ating Panginoong Hesus ang napakaraming propesiya na binigay patungkol sa Kanya 1,000 taon na ang nakakaraan. In essence, Jesus fulfilled the prophecy about His life, about His birth, about His ministry, about His death, and about His resurrection. At kung finulfill ng Lord ang lahat ng mga prophecy ito, naniniwala tayo na kung nangako siya na babalik siya, tutuparin niya yung pangako niya na yun sa bawat isa sa atin. Amen? Although we believe na may mga prophecy pa about Jesus that is yet to be fulfilled, pero mangyayari yan sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Ibig sabihin, kung naniwala ka na si Jesus ay namatay at muling nabuhay, at tinupad ng Lord ang kanyang pangako na oo, namatay siya at muli siyang mabubuhay, pwedeng-pwede mong panghawakan ng katotohanan na sinabi ng Panginoon na siya ay babalik muli. Si Jesus nag-prophesy, ako'y mamamatay, pero ako'y mabubuhay muli. Nangyari? Nangyari. Ngayon, nag-prophesy uli ang ating Panginoong Hesus bago siya umakyat ng langit. Babalik ako. Ang tanong, mangyayari kaya? Because kung hindi yan mangyayari, bali wala ang pag-asa natin. The hope that we have as believers right now is the fact that Jesus promised us and prophesied that He will come back again. Yan lang yung pag-asa nating mga Kristiyano. Kasi kung hindi babalik ang ating Panginoong Hesus, bali wala ang lahat ng ating pananampalataya at pagpapagal. Tama ho ba mga kapatid? Ibig sabihin, Jesus is coming back again soon. Ang ating Panginoong Hesus ay muling babalik. Newsflash. In case hindi ka naniniwala, si Jesus ay muling babalik. After the rapture, after the 7-year tribulation, pag-uusapan natin next week, and before the millennial reign of our Lord Jesus Christ for 1,000 years, He promised us that He will come back again. Ibig sabihin, kung naniniwala tayo sa lahat ng pangako ng Diyos at tinupad ng Panginoon, naniniwala din tayo na kung nangako ang Diyos na siya'y babalik, it is sure, it is certain, it is rock solid, and it is our immovable hope. At sa kanyang muling pagbabalik, ang second coming ng ating Panginoong Hesus comes with great power and with great glory. Ang muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesus will be, not probably, the second coming of Jesus Christ will be the most spectacular, jaw-dropping scene in all of history. The second coming of our Lord Jesus Christ will be personal, will be visible. Hindi lang siya visible, hindi lang siya personal, it will be the glorious thing that any one of us have witnessed. In fact, si Apostle John,
nung binigay sa kanya yung vision about the second coming of our Lord Jesus Christ, dinitalyo niya yan sa Revelation chapter 19. So kung tayo man ay nandoon at present sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Yesus, ano ang ating makikita? Ang sabi ng Revelation 19, verse 11 to 16. Then I saw heaven opened, and a white horse was standing there. Kaya ako naniniwala na mayroong hayop sa langit. Pero may nagtatanong sa akin, Pastor, yung aso ko ba pwede ko makasama sa langit? Hindi ko alam. Pero ang alam ko lang, ang pumupunta ng langit, Christian, at ang nakakapunta sa langit, at may hayop sa langit. So kung gusto mong yung hayop makapunta ng langit, siguro patanggapin muna kay Lord. Sabi mo, natanggap mo ba si Lord? Aw, aw! Okay, tanggap na siya. Pupunta siya sa langit, okay? So, and the white horse was standing there, at nakasakay dun sa horse na yun, its rider was named, capital F, Faithful and True. For he judges fairly and wages a right war. His eyes were like flames of fire, and of his head were many crowns. A name was written on him that no one understand except himself. He wore a robe dipped in blood, and his title was the Word of God. The armies of heaven, dressed in finest of pure white linen, followed him on white horses. From his mouth came a sharp sword to strike down the nations. He will rule them with iron rod. He will release the fierce wrath of God, the Almighty, like juice flowing from a winepress. On his robe and on his thigh was written, King of Kings and Lord of Lords. What a glorious sight to see the second coming of our Lord Jesus Christ. And in relation to our theme this year, Launch Out into the Deep, sabi ko sa Panginoon, Lord, dalin mo ang GSMNB Global Family sa mas malalim na pagkaunawa patungkol sa iyong salita. Kaya nga mga kapatid, without your knowledge, dito sa series na ito, mag-aaral tayo ng konting eschatology. Ano bang eschatology? Yung logy, biology, zoology, analogy. Ang ibig sabihin ng logy is study. So pag sinabi mong eschatology, eska, ibig sabihin last, huli. So eschatology means study of the last things. Pag-aaral patungkol sa pinakahuling mga pangyayari sa ating buhay. And I believe that today, in our generation, we are already in the last of the last days. The end is near. The beginning of the end is already happening. In fact, lahat po ng nangyayari sa ating kapaligiran was prophesied in Daniel, in Zechariah, and all 21 chapters of Revelations was pertaining to the future that is to come. Although ang eschatology ay kinukonsider na controversial, non-practical, hindi masyadong magkasundo ang maraming Christians, maraming Bible scholars, kung ano ang timing ng rapture, kung kailan ba darating ang Great White Throne, kailan ba ang Armageddon and all of that, sino ba ang Antichrist, ano ba itong Antichrist na ito, susubukan natin pag-aralan yan in the weeks to come. Pero alam ko hindi tayo magkasundo sa timing na ito, pero alam ko lahat tayo nagkakasundo, si Jesus ay muling babalik. At yung kanyang muling pagbabalik will play a major role in this study of the last days. Bakit second coming? Extra rice po kasi, Pastor, yung bumalik ako, second coming na yon. Yun yung extra rice, okay? Bakit si Jesus ay babalik for the second time? Ano ba yung first coming? Pumunta na ba si Jesus dito? Yes, ang first coming was on Christmas. Nung ang ating Panginoong Jesus ay bumunta dito sa earth bilang baby, lumaki siya, nag-minister, namatay, nilibing at muling nabuhay para sa atin. So lahat tayo, most people agree with the first coming. Ang hindi tayo magkasundo, yung second coming. Okay, what's the difference between the first coming and the second coming? In fact, ang mga Jewish people, they still believe na yung first coming hindi pa nangyayari. Kaya maraming mga Israelites hindi Christian. Because hindi sila naniniwala na si Jesus yung Mesayang dumating, yung first coming. So hanggang ngayon, naantay pa rin nila yung first coming, samantalang tayo nag-aantay ng second coming. So ano ang difference ng first coming and second coming? Tignan nyo itong table na ginawa ko to differentiate the first coming and the second coming. Sa first coming, He came to die for our sin. Sa second coming, He will come to rule. Difference yan. Sa first coming, He was rejected. Sa second coming, He will be received. Sa first coming, He came as a servant. Sa second coming, He will come as a judge and as a king. So ibig sabihin, merong major difference between the first coming and the second coming. So ibig sabihin, wala tayong problema sa first coming. May problema tayo saan? Sa second coming. In fact, the generation of believers believed na sa panahon nila darating yung second coming. And ngayon, naniniwala tayo na sa generation natin darating ang ating Panginoong Yesus.
Amen? Kung kaya't may mga tao, lalo yung mga hindi naniniwala sa Diyos, lagi tayong sinusubok, lagi tayong pinipersecute. Ilang libong taon na yung pinangakong second coming, hindi naman bumabalik. Ilan ng mga religious leaders ang nag-predict ng muling pagbabalik ni Jesus, hindi naman nangyari. Baka naman hindi na totoo yung Diyos ng pinapanampalatayaan ninyo. Baka naman yung pangako niya, hindi niya na kayang tuparin. Posibleng mangyari at posibleng pinagdadaanan natin. Pero huwag kayong mabahala kasi si Peter mismo inassure tayo na merong mga taong tatawa sa iyo kung naniniwala ka muling babalik si Jesus. Ano sabi ng 2 Peter chapter 3 verse 3? Una sa lahat, first of all, dapat niyong malaman na sa mga huling araw ay pagtatawanan kayo ng mga taong namumuhay ayon sa sarili nilang pagnanasa. Verse 4, sasabihin nila, nangako siyang darating, hindi ba? Nasa na siya? Namatay na yung mga ninuno, wala pa rin pagbabago, buhat ng likay ng mundong ito. Ibig sabihin, predict na kagad ni Peter. Sa tagal ng muling pagbabalik, na ini-expect ng taong sa lifetime nila darating, may mga taong magsasabi sa'yo, hindi naman dumating sa lifetime. Ilang December na ang predict na darating si Jesus. Magbantay kayo sa December 21, alas 8 ng gabi, tumingin kayo sa langit at makakakita kayo ng mga senyales ng muling pagbabalik. Ilang religious leaders na ang nag-predict ng muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. At today, kung mag-i-stick kayo hanggang dulo, sasabihin ko sa inyo ang eksaktong oras at araw ng muling pagbabalik. Hindi ka naniniwala. Tama, hindi na rin kayo naniniwala. Amen? Bakit? Kasi sinabi ng scripture, hindi natin malalaman kung kailan. Alam natin ang season, alam natin nasa huling araw na tayo, pero hindi natin alam ang eksaktong araw. Ibig sabihin, the beginning of the end is already happening. But I can certainly say to you, with confidence that Jesus is coming back. So nasa huling araw na nga ba tayo? Are we in the end times? Tayo nga po ba ay nasa mga huling araw na? Alam niyo mga kapatid, marami din ang nagtatanong katulad ng mga unang disciple, tinanong nila si Jesus, Lord, sabi mo babalik ka, anong senyales na ikaw ay muling babalik? Sumagot ang Panginoon. Ang sabi ng Matthew chapter 24 verse 3, habang si Jesus ay nakaupo sa bundok ng Olibo, and I believe the Mount of Olives, merong matinding part sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. I actually believe in my opinion that Jesus will come back at that exact place, in the Mount of Olives. Pahilihim siyang tinanong ng kanyang mga alagad, kailan po ba mangyayari ang sinasabi ninyo? Yung pagbabalik niya. Ano po magiging palatandaan ng inyong muling pagparito at katapusan ng mundo? Sino sa inyo nagtatanong, kailan ba matatapos ang mundo? Sabagay, concern nyo muna ngayon yung katapusan ng buwan, di ba? Kung kailan kayo magbabayad. Okay, wala na muna yung katapusan ng mundo. Okay, so nagtatanong sila, kailan ba ang katapusan ng mundo? Sumagot si Jesus. Verse 4, mag-ingat kayo upang hindi kayo maligaw ng kahit sino. Maraming pupunta sa inyo sa pangalan ko at magpapanggap silang Kristo. Meron ba? Meron bang pumupunta at nagpapalaganap na sila na ang susunod na Kristo? Appointed? Okay. Mag-ingat daw kayo sapagkat marami siyang maliligaw. Verse 6, makakarinig kayo ng mga gera, labanan at makakabalitan ng mga digmaan sa iba't ibang dako. Nangyayari? Nangyayari. Ngunit huwag kayong mabahala. Dahil talagang mangyayari yan. Yun. Kasi minsan masyado tayo nakatingin sa gera. Ang sabi ng Lord, signs yan ng paparating na end times. Sa muling kung excited ka sa second coming, dadaan ka talaga dito sa sign. Pero hindi porket nakakita ka ng sign, yun na yun. Sa NLEX ka, pag nakakita ka San Fernando, Pampanga, nasa San Fernando ka na ba? Hindi pa. Sign lang yun ng papuntang destination. So sinasabi ni Jesus Christ, kung makakita man kayo ng mga digmaan, kung may mga magpo-profess mang sila ang Kristo, huwag na kayong masurpresa. Maging alerto kayo pero huwag kayong masusurprise. Kasi talagang darating yan. Pero bilang mananampalataya, huwag kayong mababahala dahil talagang mangyayari yan, bagamat hindi pa yun ang katapusan ng mundo. Ang linaw naman, di ba? Okay? Klaro ba mga kapatid? Verse 7, maglalaban ang mga bansa. Nations will rise against nations. Gayon din ang mga kaharian. Kingdom against kingdom. Magkakaroon ng famine, tagutom, lilindol sa maraming lugar. Nangyayari? Verse 8, ang lahat ng mga ito'y pasimula pa lamang. Ayun na, patay tayo. Pasimula pa lang yun, Lord. Pasimula pa lang ng paghihirap na tulad ng isang babaeng nanganganak. Bear that in mind. Verse 9, pagkatapos ay kakaputan kayo ng lahat dahil sa inyong pagsunod sa akin, isasakdal kayo upang pahirapan at patayin. Ibig sabihin yung mga nangyayaring yan, simula pa lamang yan. Kasi darating ang persecution that Christians will die.
Christians will suffer in the name of Jesus. Verse 10. At dahil dito ay maraming tatalikod kasi ayaw nilang mamatay at ayaw nilang mahirapan. So may mga tatalikod sa kanilang pananampalataya, mapupuot sila at magtataksil sa isa't isa. Verse 11. Marami ang magpapanggap na propeta at ililigaw ang mga tao. Ang tawag dito, false prophet. Now, ang question, paano natin malalaman kung ang isang propeta ay peke? Ang sabi ng Deuteronomy chapter 28, kapag daw ang isang tao o propeta ay nagbanggit ng isang mensahe under the name of God. Ibig sabihin, sinasabi ng Panginoon, pero hindi nangyari. Sabi ng Deuteronomy 28, peke yan. Amen? So, paano natin madidistinguish ang false prophet? Kung nagsasalita siya under the name of God, pero hindi yan nangyari, he's considered to be a false prophet. Ano ba sabi ng Deuteronomy 28? Deuteronomy 18:22. Look at your Bible. Yung sinasabi ng Panginoon dyan. Okay? And then, verse 12. Lalaganap ang kasamaan, kaya't madlalamig ang pag-ibig ng marami, ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas, ipapangaral, verse 14, sa buong sanlibutan ng magandang balita at tungkol sa kaharian ng Diyos upang magsilbing patotoo sa lahat ng mga bansa at saka darating ang wakas. So sinasabi ng scripture, the gospel of the kingdom will be spread to all nations and then the end will come. Amen? So, naniniwala tayo na hanggat hindi na i-spread ang gospel of the kingdom in all the world, hindi darating ang ating Panginoong Yesus. Let's jump to verse 42. Kaya't, anong gagawin natin ngayon? Kaya't maging handa kayo. Dahil hindi nyo alam kung kailan darating ang inyong Panginoon. Unawain nyo ito. Kung alam ng may-ari ng bahay ko nung oras sa gabi darating ang magnanakaw, siya'y maghahanda at hindi niya papabayaang pasukin ang kanyang bahay. Simpleng-simple. Kaya't lagi, verse 44, kaya't lagi kayong maging handa sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi nyo inaasahan. So ano daw ang mga senyales? May mga wars and rumors of wars, may famine, and alam natin na may mga wars and rumors of wars, may mga earthquakes, pero ang tanong na marami sa akin, Pastor, dati na may earthquake eh. Dati na may mga digmaan. Sa tagal na niyang digmaan eh, ilang henerasyon na dumating, kung yun ang sign, di dapat dumating na ngayon. Tama ho ba mga kapatid? Pero napansin niyo yung sinabi ng scripture, ang definition, ang clue natin sa muling pagbabalik ni Jesus ay parang babaeng nanganganak. Ang tawag dyan, birth pangs. Yun yung sakit na nararanasan ng babae, yung contraction. Kapag malapit na siyang manganak. Alam natin yan, di ba? Ang sabi ng Panginoon, parang babaeng nanganganak. Pansinin niyo ang babaeng nanganganak, habang palapit ng palapit sa birth, pa-intense ng pa-intense ang sakit, at padalas ng padalas ang sakit. So para malaman mo na malapit na, yung intensity tumitindi, at yung frequency lumalapit. Mas madalas, mas mahirap. Klaro? May digmaan na noon, pero mas maraming digmaan ngayon. May mga earthquake na noon, pero habang tumatagal, parami ng parami ang earthquake. May famine na noon, pero parami ng parami. Ibig sabihin, yung intensity at yung frequency, palapit ng palapit. Ibig sabihin, ang sinasabi ng Panginoon, yan na. Senyalis na yan. Pero hindi pa darating. Yan pa lang ang mga senyalis ng muling pagbabalik ng ating Panginoong Yesus. May mga maglalabas sa mga false prophet. Dati nang may false prophet, dati nang may mga false Christ. Pero ngayon, naglabasan ang napakaraming false Christ. Intensity and frequency. At ang lawlessness, dati nang may mga lawless people, pero ngayon matindi ang lawlessness. Ang pag-ibig has gone cold. At ang pinakamatindi, and the gospel will be preached in all the world. Nung unang panahon pa naman sinishare ang gospel, di ba, Pastor? Oo. Pero sa social media era that we have right now, yung sinasabing preach the word to the ends of the earth, mas posible ngayon compare before. Amen? So it is a clue that the end is near. In fact, ngayon yatang generation ang may pinakamaraming Christians in all generations. At ibig sabihin, mas maraming Christian. Kasi nung bata ako, pag naririnig ko yan, the gospel will be preached in to the ends of the earth, alay ko sinasabi, dapat pala maghiwa-hiwalay na tayo para mapabilis. Kasi dati pupunta ka lang ng probinsya, ilang araw ka magbabarko. Parang hirap-hirap ng buhay. Pero ngayon, kahit nasa bahay ka, mag-live ka lang sa Facebook, everyone in the whole world have access. Mag-picture ka ngayon sa cellphone mo, in 2 seconds, nasa Brazil na kagad yun. Nauna man yung sinasabi ko,
So ibig sabihin yung intensity and frequency is already here. So ang tanong, how can you be so sure, Pastor, na ang ating Panginoong Jesus ay muling babalik? I'm very, very sure. You know why? Kasi yung sinasabi ng Bible at yung nangyayari sa ating kapaligiran ngayon, by the way, this was written thousands of years ago. And yet yung lahat ng kanyang prophecy was happening in our generation. It adds up. It adds up. In fact, ang sabi ng scripture, sa muling pagbabalik ni Jesus, ikakasal tayo sa Kanya. Excited ba kayo ikasal kay Jesus? Sino sa inyo excited na ikasal? Lalo yung mga single, no? Lord, salamat! Diba, kahit hindi ako makasal dito, at least may pag-asa pa. At mas grabe pa yung celebration pagdating doon, wala pang gastos. Amen. Amen. Ang sabi ng scripture sa Revelations 19, tignan nyo to mga kapatid, kasi lahat tayo ikakasal kay Lord. Revelations 19 verse 7. Let us be glad and rejoice and give Him glory, for the marriage of the Lamb, Jesus, has come. And His wife, His bride, the church, tayo yun, has made herself ready. In other words, sa muling pagbabalik ni Jesus, sa second coming of our Lord Jesus Christ, kapag tayo ay na-caught up in heaven, we will be raptured. Sabi ng scripture, the 7-year tribulation will come. And then the millennial reign of Jesus Christ will come. Sa muli niyang pagbabalik in the second coming of our Lord Jesus Christ, lahat ng kanyang mga anak, ikaw at ako, kung nanampalataya ka, genuine sa ating Panginoong Hesus, tayong lahat, the church will be married, ikakasal sa ating Panginoon. So while I was reading this concept na ikakasal tayo sa Panginoon sa kanyang muling pagbabalik, napatanong ako. Sabi ko, meron kayang relationship ang Jewish wedding? Kasi pansinin nyo, every time na pinipreach ni Jesus ang second coming, ang laging illustration niya, kasal. Pansinin nyo, laging kasal. So sabi ko, meron bang relationship yung second coming ni Jesus Christ sa Jewish wedding? So nagkaroon ako ng konting pag-aaral paano ba ginagawa ang Jewish wedding compare sa culture natin, kasi sa culture natin, ibang-iba sa culture ng mga nasa Middle East. So pinag-aralan ko ano ang relationship ng kasal ng mga Jewish people sa second coming ni Jesus Christ. And what I found out, it's something that will blow your mind. Are you ready? Now, sa Jewish wedding, hindi katulad natin, ligawan mo, sagutin ka, engage, kasal. Sa Jewish wedding, iba. May mga tinatawag silang stages of wedding. Ang unang stage ng pagpapakasal ay yung tinatawag nilang betrothal stage. Nandito sa screen para mas maunawaan ninyo. Ano nangyayari sa betrothal stage? Sa betrothal stage, yung groom, iiwan niya yung kanyang bahay, magta-travel siya sa bahay ng babaeng kanyang papakasalan para ito'y bilhin. Huwag kayo magugulat sa pagbili. Kasi kung kayo, taas kamay lahat ng mga nasa Middle East, lalo yung mga nanonood online. Nung nakapunta ako ng Qatar, one day habang nagbabiyahe ko kami, ang dami ko nakikita mga bahay na punong-puno ng Christmas lights, hindi naman Pasko. Ang liwanag kahit gabi. So nagtanong ako, bakit ganun yung mga bahay nila? Ang liwanag, punong-puno ng ilaw. Pastor, kaya maliwanag yung bahay na yun. Ibig sabihin yung babae sa loob, pwede nang bilhin. Okay? Ibig sabihin, yung lalaki, halimbawa ako, may intention ako magpakasal, pupunta ngayon ako, available. Punta tayo ngayon dyan, okay? Ibig sabihin, available ka, may pera ka, pwede kang pumunta ron to actually purchase her. Amen? Sa susunod, pag nakapasok ka na sa bahay, magbibigay ka ng token o dowry. Magbibigay ka ng, sa atin di ba meron din sa mga unang panahon, na mga token na sinasabi mong, okay, can afford ako. Kaya ko siyang bilhin in essence para aking maging asawa, kaya ko siyang suportahan. At kapag tinanggap ng bride, ito naman na maganda, kailangan pa rin tanggapin ng bride. Pag tinanggap ng bride, yung payment, magpipirmahan sila ng kontrata ngayon. Ang tawag dun sa kontrata is ketubah. Meron silang signing of the contract. Ibig sabihin, ikaw ngayon ay engaged na sa akin. Ito yung nangyari kay Mary and Joseph. Kaya nagulat si Joseph, di ba, nung nalaman buntis si Mary, betrothal na kami. May pirmahan na kami ng kontrata, tapos bigla kang buntis. Hiwalayan ko na yan. Di ba kaya sabi niya, I will divorce her. Naalala niyo mga kapatid? Mary and Joseph, nanay tatay ni Jesus. Come on, review. Okay. Second coming na tayo. Ano pala? Christmas pa lang tayo. Okay. Very good. So, nagpipirmahan sila, ketubah. And then, pagkatapos nun, pag nag-agree ang parehong party, pati mga magulang, mag-iinom sila ng wine. Okay? Pagkatapos ito, sa stage 2, mga kapatid, pupunta sila sa tinatawag nilang presentation. So ngayon, nagpirmahan na ng kontrata. Ibig sabihin, kahit anong mangyari, engaged na tayo ay kakasal. Ang gagawin ko ngayon, uuwi ako sa bahay ko, bilang groom, at maghahanda ako ngayon ng bahay na titirhan namin. Ang tawag doon is presentation stage. Ang tawag doon is kiddushin or engagement, kung saan ang groom, babalik siya sa kanyang bahay at magko-construct ng kanilang magiging bahay.
In essence, ipaghahanda niya ng bahay yung kanyang bride. At pagkatapos niya maipaghanda ng bride, ang gagawin ng groom is he will return. Pag natapos yung bahay, tsaka siya babalik sa kanyang bride. Pero ang catch is this, hindi alam ng bride kung kailan siya babalik. Interesting, isn't it? So, most of the time, 1 year. Pero minsan mas maaga sa 1 year. Kaya naaalala niyo yung parable of the 10 virgins? Di ba may hawak sila mga lampara, hindi nila alam kung kailan babalik yung bridegroom. Kaya walang oil yung iba may oil, at kailan babalik? Di ba nung may sumigaw na, andyan na ang groom! Tsaka lang nila. Wala silang kamali-mali kung kailan. Nag-aantay lang sila sa muling pagbabalik ng groom. Ine-expect nilang babalik, pero hindi nila alam kung kailan. And then, sa kanya muling pagbabalik stage 3, yung tinatawag nating ceremony. So, darating ang groom, pero i-announce ang kanyang pagdating sa pamamagitan ng pagsigaw. So, sisigaw ngayon, andyan na ang groom! At lahat sila ma-alert. And upon arrival, the bride will remain hidden for 7 days. Lalo yung mga sobrang critical sa kanilang culture, hindi mo na lumalabas ang bride for 7 days. Ang bride will remain hidden for 7 days. Habang hinahanda yung ceremony ng kanilang kasal, at pagkatapos ng ceremony, ang pinakauli sa lahat, i-consummate nila, verse 4, they will consummate their marriage and live together as husband and wife. Doon na mapupunta sa honeymoon stage. So what now, Pastor? Balik tayo sa stage 1. Stage 1. Ang sabi sa betrothal stage, yung groom, iiwan yung kanyang bahay, pupunta sa bride para bilhin siya. Katulad ng ating Panginoon. Iniwan niya yung kanyang heaven, tinitirhan, para pumunta sa earth, tinitira nating mga bride, to purchase us. Para bilhin tayo. Anong binili ng Panginoon sa atin sa pamamagitan ng kanyang dugo? Binili niya tayo sa pamamagitan ng dugo. At kapag binili na tayo, ang groom natin ay magbibigay ng kanyang token. Ano yung token ng Panginoon? Yung kanyang buhay. Binigay niya sa atin. At pagkatapos, at kapag yung bride tinanggap, pag tinanggap mo, magpipirmahan kayo ng kontrata. Because when you accept the blood of Jesus in your life, you are now under a new covenant. Para kayo nagpipirmahan ng bagong covenant ng Panginoon. Ano sinasabi nyo? Amen? Ang sabi ng Panginoon, babalik ako muli. Pero sige, sa muling pagbabalik mo, nandito lang ako. Sa'yo lang ako. May covenant. Sa muling niyang pagbabalik, and then they drink cup of wine. They don't have any idea. Amen? That the drinking of a cup of wine or communion sa atin is very relatable. That after the purchasing, nung binili tayo sa pamagitan ng kanyang dugo, amen, we have now the bread and the wine as a proof of the sacrifice of our Lord Jesus Christ. Amen. Now, ang sabi ng scripture, pagkatapos ng stage na to, aalis uli ang groom. Umalis ba si Jesus? Umalis. Pero nangakong, anong gagawin niya raw sa langit? Sabi doon sa binasa natin sa John 14. Di ba sabi na sa John 14, babalik ako, ipaghahanda ko lang kayo ng mansyon nyo sa langit. Balik tayo sa stage 2. Ang sabi ng stage 2, sa kiddushin, yung groom babalik sa kanyang bahay at magko-construct. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Magko-construct ng kanilang sariling bahay, and then, paggawa na yung bahay, the groom will return for his bride. He will come back. But, hindi natin alam kung kailan. So we have to wait. Until finally sa stage 3 rather, sa stage 3, darating ang groom, and it was announced with a shout. Sa pagtunog ng trompeta, Jesus is here! At sa kanyang puling pagbabalik, makakasama tayo. The bride will remain hidden for days. You know why? Because yung 7 days dito is a picture of the 7-year tribulation. We will be hidden with Him. Hindi tayo kasama sa paghihirap. We will be hidden for 7 years until the second coming para sa ating stage 4, sa ating ceremony kung saan i-consummate natin ang marriage natin, and we will live with God for eternity. Praise the Lord. Alam niyo yung feeling na habang nag-aaral ka, gusto mo sumigaw pero wala. Wow! Lord! What a revelation. Sabi ng Matthew 24 verse 50 rather, babalik ang Panginoon. Actually, talinhaga to, kinat ko na lang sa verse 50 for the sake of time. Matthew 24 verse 50, babalik ang Panginoon ng aliping iyon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam. So, my friends and family,
Maraming Christians ngayon are obsessed with trying to figure out kung kailan babalik ang ating Panginoon. We are not called to figure out what day Jesus will come back. We are called to be ready. Live ready until He's coming. So it's not what day, but be prepared today. Maging handa tayo ngayon. So ang tanong, importante bang pinag-aaralan natin ang muling pagbabalik ni Jesus? Importante bang alam natin na si Jesus? Yes! Because kung naniniwala kang si Jesus ay muling babalik, makaka-apekto yan sa buhay mo. Makaka-apekto yan sa behavior mo. It will impact your attitude. So kung seryoso ka talaga sa future mo at seryoso kang muling babalik ang ating Panginoong Jesus, dapat nakaka-apekto yan sa present mo. Kapag seryoso ka sa future, makaka-apekto yan sa discipline mo sa present. Eh bakit, Pastor, may mga Christians ngayon na parang tamad? Parang walang pakialam. Ibig sabihin lang, hindi sila seryoso. Kung may manliligaw kang tamad, hindi seryoso yan. Kasi kung seryoso ka talaga, na ikaw ay mapasagot, ay ipupurso ka niyan, ihahatid ka niyan. So kung pinaglalakad ka niya mag-isa ng hating gabi, hindi seryoso yan. Single sa agad tayo Single and secure. Amen? Bakit mga kapatid? It's very simple. They are not serious. Kasi katulad ng parable of the talents. Di ba? Nung umalis ang master, hindi nila alam kung kailan babalik. Same chapter yan, Matthew 25. Pati yung parable of the 10 virgins. Hindi nila alam kung kailan uli babalik. At ang tanong ko lamang sa Lord, bakit nung unang panahon, pag pinipreach ang muli mong pagbabalik, ang mga disciples, thank you Lord. Payapa sila. Pero tayo, pag pinipreach ang second coming, takot tayo. Hindi ba kayo nagtataka mga kapatid? That every time the second coming of our Lord Jesus Christ is being preached, para bang it brings fear and anxiety. And it should, kung hindi ayos ang ating buhay, it should bring fear and anxiety kung wala kang relasyon sa ating Panginoon. But Jesus changes everything. Let me repeat, si Jesus, binago niya ang trajectory ng ating buhay na yung fear and anxiety ay napalitan ng love and security. Now, because of Jesus Christ, you have security sa kanyang muling pagbabalik. Tayo ay kanyang kukuhanin, tayo ay kanyang ililigtas, at tayo ay makakasama ng Panginoon sa langit. Pero habang tayo ay nandito pa, importante yung paraan ng ating pamumuhay. How you live in this earth matters. So ang question, do you really believe that Jesus is coming back again? Yes. Let me repeat. Do you really believe? Put that in the chat. Yung sagot ninyo, do you really believe that Jesus is coming back again? Yes. Let me repeat. Naniniwala ka ba na si Jesus ay muling babalik? Yes. Well, kung talagang naniniwala ka, dapat nakaka-apekto yan sa mga ginagawa mo ngayon. Kaya nagtataka ko sa iba, naniniwala daw sa tithes and offering, pero hindi nagta-tithes. It doesn't make sense, isn't it? If you really believe what you believe, it will affect how you act, how you talk, how to live your life. Now, knowing that Jesus will come back sa panahon na hindi mo alam at sa panahon na hindi mo inaasahan, dapat may sense of urgency. Hindi ka papayag na merong member ng family mo na hindi kumikilala kay Lord. If you really believe what you believe. Yung nga lang minsan, we profess we believe, but we don't really believe. Amen. Naniniwala ka bang dapat nagtututbrush tayo? Come on. Layo, pastor seryoso na kami Dito na, toothbrush na naman. Sino sa inyo naniniwala na kailangan tayo nagtututbrush? Nagtututbrush ka ba? O buti pa yung toothbrush, pinaniwalaan mo, ginawa mo. Pero minsan tayo naniniwala tayo sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesus, pero bakit walang epekto? Bakit parang we're still complacent? Amen? Alam niyo kung bakit most of Christians right now, sabi nga ng scripture, sabi ni Apostle Paul, even the elect will be deceived pagdating ng last days. Kasi minsan tayo, we are believing in our chosen truth. But believing in your chosen truth doesn't make it true. Hindi porket naniwala ka sa ganitong katotohanan, yun ang katotohanan. Amen? And when you believe that Jesus Christ will rise again from the dead, and He will come back again, yung decision mo na yan ay makaka-apekto. In fact, let me just say this to you. Kahit ikaw ay tumanggap na sa ating Panginoong Yesus at meron kang assurance na kung ikaw man ay babawian ng Lord ng buhay, ikaw ay mapupunta sa langit, yung paraan ng iyong pamumuhay dito sa mundo ay dapat nakaka-apekto pa rin dun sa paniniwalang meron ka. Yes, hindi ka niligtas sa pamamagitan ng mabubuting gawa, pero yung mabubuting gawa na yan ay hindi mawawalan ng saysay sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Yesus. Bakit? Kasi ang sabi ng scripture, lahat ng tao ay haharap
sa judgment seat of Christ, sa harapan ng ating Panginoon at ipagsusulit natin ang lahat ng ating mga ginagawa. Lahat tayo ay haharap at magsusulit sa lahat ng mga naging desisyon natin dito sa mundong ito. Kaya nga ang pakiusap sa atin ni Apostle Paul, ikaw man ay kasama ang ating Panginoon, dapat tayong lahat ay mabuhay na kasama siya at merong expectation na sa kanyang muling pagbabalik kasama niya tayo na maliligtas. Ibig sabihin, it will affect your decisions right now. Bakit? One day haharap tayo sa dambana, sa judgment seat of Christ. Amen? Ang sabi ng 2 Corinthians chapter 5 verse 8 to 10. Verse 8, we are confident, I say, and would prefer to be away from the body and at home with the Lord. So we make it our goal to please Him. Listen, make it your goal to please the Lord while you are here on earth. Sabi mo sa katabi mo, i-goal mo na parangalan ng Panginoon habang ikaw ay nandito. Tanyo, ayaw nyo nga sabihin. Amen. Sabi mo sa katabi mo, i-goal natin na parangalan ng Panginoon habang tayo ay nandito sa mundong ito. Maaaring sinasabi ng iba, bakit ko pa i-goal? Ang goal ko lang, pastor, mapunta lang sa langit. Masaya na ako Bakit ko pa kailangan i-goal na parangalan ng ating Panginoon? Sabi nga ni Apostle Paul, we make it our goal, verse 9, to please Him whether we are at home in the body, ibig sabihin nasa katawan ka pa, yung kaluluwa mo, or away from it. Buhay ka man o patay. Dapat ang goal mo, parangalan ng Panginoon. Bakit daw? Verse 10, because we must all appear before the judgment seat of Christ, so that each of us may receive what is due to us for the things done while in the body, whether good or bad. Ito na. Yun na nga ba sinasabi ko, Pastor, kaya ayoko talagang invite yung kasama ko dito ngayon sa bahay kasi baka mamaya ito na namang second coming, scare tactics na naman to, tatakutin mo na naman kami na kami haharap sa dambana ng judgment ng ating Panginoon. Kaya naman pag natakot ka talaga, Lord, sige na, tinatanggap na po kita. Sige na, Lord. Pati aso ko sama mo na. Aw, di ba? Pagharap natin sa ating Panginoong Yesus, kung ikaw ay totoong believer ng ating Panginoong Yesus, God will not judge us based on our sin. Because our sins are already paid for by the blood of Jesus at the cross. So kung haharap ako sa judgment seat, wala itong kinalaman sa aking kasalanan, ba't pa ako haharap sa Panginoon sa kanyang judgment seat? Ang key, mga kapatid, is in the Greek word of the word judgment seat. Ang judgment seat of Christ, everybody say judgment seat. Marinig pa lang kasi natin judgment seat, diba? Takot na takot ka na, judgment, di ba? Uy, judgment. Pero actually, ang judgment seat, mga kapatid, is also known as Bema. Bema seat of Christ. Everybody say Bema. Now, alam ko hindi tayo familiar sa Bema, pero ang ibig sabihin ng Bema, mga kapatid, I have this picture with me. Sa sports kasi, ang mga Greek, sila nagpasimuna ng Olympics. Okay? Sila nagpasimuna ng Olympics at meron silang tinatawag na Bema seat kung saan doon nakatayo yung judge para kung may nanalo, first, second, third, siya yung nag-a-award nito. Naunawaan niyo, mga kapatid? So lahat ng judge na nakaupo doon sa judgment seat o ang tawag nila ay Bema seat, diyan nakaupo ang judge to give awards sa mga athletic position. Okay? Bakit kaya ito ang ginamit ni Apostle Paul na analogy? Because ang mga taga-Corinth, they love sports. Kaya pansinin niyo sa Apostle Paul, in all of his epistles, madalas niyang gamitin yung analogy ng sports. Yung pagtakbo, run the race with endurance, the race that God has set before us. Mahilig siya sa sports. No? Pansin niyo ba? Amen? Kaya dito sinasabi ni Apostle Paul, you will face the judgment seat of Christ. Ang Greek word dito is the Bema seat. When Christians are facing the Bema seat of Christ, you will not be judged if you will go to heaven or not. So it's not about the issue of your salvation. It is the issue of your stewardship. Naging mabuting katiwala ka ba sa mga bagay na pinagkaloob sa atin ng Panginoon? Bakit the moment you accepted Jesus Christ as your Lord and Savior and you live your lives worthy of the calling to which you have been called, there is an assurance because of the faith that you have in Jesus Christ that you are saved by grace. Not by works. Pero hindi ibig sabihin hindi ka na mag-work. Kasi hindi ka saved by works, pero yung works mo i-judge pagdating ng dulo para malaman mo kung meron ka bang corona o wala. Kaya maraming takot, mga kapatid, sa judgment seat. Akala nila lahat tayo haharap, tas doon kasi di ba naniniwala kasi kayo sa mga pelikula na papanood nyo?
Di ba sa mga pelikulang napapanood natin, aakyat ka sa langit, pagdating mo doon, kasama mo yung maraming mga Christians, 7 billion people, nasa lobby kayo ng heaven, may malaking screen na nandun. Tapos papanoorin nyo lahat ng mga kalokohang ginawa mo nung ikaw'y bata ka. Yoko. Di ba? Kaya takot na takot tayo kasi nahihiya tayo. Paano kung nandito yung kasamahan ko? Paano kung nandito yung mga kasamahan ko? Because we are afraid na makita natin ang ating mga kasalanan doon sa screen na yun. By the way, hindi biblical na may screen sa Bible, may screen sa heaven, although naniniwala kong posibleng meron kasi advanced technology meron sigurado ang heaven. Internet is faster than, hallelujah, praise God. Wild imagination lang hindi biblical. Pero ang sinasabi ko mga kapatid, I believe with all my heart that when we face the judgment seat at tayong lahat ay nasa isang arena katulad noon at tatawagin tayo, Stephen Prado, haharap tayo sa ating Panginoong Hesus. Hindi para husgahan, punta ka man langit o impyerno. Kasi napaka-cruel naman, di ba? Nasa langit ka na, papababain ka pa? Ano yung pinasilip lang sa yung labi? O total nasilip mo na, o inggit ka sa kanila, baba ka ngayon sa that doesn't make sense, isn't it? If you will go to heaven, you will go to heaven. If you will go to hell, you will go to hell. Amen? If you renounce Jesus as your Lord and Savior at ni-refuse mong tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, walang salvation sa iyo, kapatid. Pero the moment na tinanggap mo ang ating Panginoong Jesus as your Lord and Savior, and you live your lives by the grace of God worthy of the calling to which you have been called, naniniwala ako, you got born again, and since you got born again in the Spirit, you will be with God in heaven, together with your family and friends. Kaya ako naniniwala mga kapatid, may nagtanong sa akin, Pastor, pagdating ba natin sa langit, magkakakilala ba tayo? I think so. I think magkakilala tayo. You know why? Kasi napansin niyo yung story ng ni Lazarus at yung rich man na napunta sa Hades, na sinabi nung rich man, Abraham, pwede niyo po bang utusan si Lazarus na ilagay niya lang po sa tubig yung kanyang daliri, ilalagay ko lang po sa dila ko sa sobrang init? Ibig sabihin, kilala niya. Tama? Si David, minsan nanalangin siya nung namatay yung kanyang anak. Sabi niya, Lord, one day I will see him in heaven. So I really believe magkakilala tayo. Tsaka it doesn't make sense. Tingnan niyo halimbawa, tinawag ka, Stephen Prado, husgaan ka sa iyong mga ginawa. Babalikan natin ang iyong buhay. Ikaw ay naging pastor ng Jesus is Alive community. Naging pastor ba ako? Ang asawa mo ay si Jenny Pratt. May asawa ba ako? Imagine niyo kung di tayo magkakilala, you don't have memories of all. Ano i-judge sa'yo? Ano i-judge sa'yo? Paano mo malalaman na, oo nga, ginawa ko nga yun. Nag-share nga ako ng gospel. Nakakilala nga sila sa Panginoon. Hallelujah. Kung di mo naman maala, I believe with all my heart, magkakilala tayo. Okay? When we go to heaven. But that's not the big issue. Kung hindi ka naniniwala, okay, fine. Walang problema. O hindi tayo magkalaban, okay? Minor lang yan. Hindi natin kailangan. Ang importante, naniniwala kang si Jesus andaan sa kaligtasan. Okay? Okay, yun ang importante. Okay. Amen? Bakit? Pagharap natin sa Bema Seat, ano ang titignan ng Panginoon? 1 Corinthians chapter 3. We're about to close. Verse 11. For no other foundation can anyone lay that which is laid, which is Jesus Christ. Now, if anyone builds on his foundation, his life, with gold, silver, and precious stone. Everybody say gold, silver, precious stone. Maganda yan. Group A. Or wood, hay, and straw. Group B. Each one's work, bawat gawa natin, will be clear, for the day will declare it. Because it will be revealed by fire. Para yung susunugin yung gold, silver, and precious stone, susunugin yung wood, hay, and straw, and the fire will test each one's work of what sort it is. Verse 14. If anyone's work, gold, silver, or precious stone, or wood, hay, and straw, which he has built, it endures. Ibig sabihin, nung sinunog, hindi nasunog. He will receive a reward. Verse 15. And if anyone's work is burned, yung kabila naman, nalunod, he will suffer loss. But he will be saved. So kahit yung gawa mo, wood, hay, and straw, nasunog, wala kang crown, pero at least ligtas. Thank you, Lord. Pasang-awa nga lang. Hallelujah. Amen. Sabi mo sa katabi mo, huwag ka naman pumayag na pasang-awa ka lang. Hallelujah. Amen. Bakit? Ako, I'm an advocate na dapat tayong mga Christian, hindi natin pinupurso maging pasang-awa lang, okay na tayo. Mababang goal yan. Alam niyo kung bakit? Think about this. Ang ibubuhay mo lang dito sa mundo 70 years. Kung umabot ng 70.
Pero malamang sa kinakain natin, baka 55 pa lang no? Atakihin na tayo sa puso. 55 to 70 years old, napaka-ikse. Para magliwaliw tayo at magpakasasa. O kaya naman, ayoko mag-serve. Kilala ko si Jesus, tanggap ko siya, pero ayoko mag-serve. Ayoko magbigay ng tithes. Ayokong gawin ang pinapagawa ng Panginoon. Kaya nung sinunog dun sa Bema, ay, ubos lahat Wala kang corona. Pasado ka, pero wala kang corona. Imaginein mo, buong buhay mo sa heaven, wala kang corona. For eternity. And wala lang tayong time to study. Even pagdating natin sa langit, God will place us in levels of influences. May mga taong may mga influences doon, yung maraming crown. Yung maraming rewards, they have influences. So imagine niyo, ay okay lang sa akin makapasa kahit walang crown. Pero for eternity. Wala kayo. Talagang satisfied na kayo, no? Galing talaga ng logic ninyo. Kasi may mga nagsasabi naman, pastor, paano to kung halimbawa, bago ako naging Christian, marami naman ako naging good works. Tumulong ako sa mahihirap, nagbigay ako sa mga charity. Pag sinunog yun, di ba? Gold, silver, and gold. No. Any works that you do, kung hindi mo kilala si Jesus Christ, is wood, hay, and straw. Kasi ang description ng Bible dyan is filthy rags. So lahat ng ginawa mo without Jesus Christ, all of them, is wood, hay, and straw. But every time you serve the Lord, you give to the poor, you share the gospel of Jesus Christ, and you do that with the right motive, sinunog ng Panginoon, wow, may eternal value. And all of us will receive crown. Ang sabi ng scripture, merong 5 types ng crown na pwedeng ma-receive ang mga Christian. We don't have time to study, pero kung disciplined ka, you have a crown. Kung may na-invite ka sa church at kumilala sa Panginoon, you have a crown. If you will endure until the end, you will have a crown. Ang mga pastors and leaders na naging tapat sa kanilang responsibility, you will have a crown. Ibig sabihin, wala dapat tayong takot pag humarap tayo sa judgment seat of Christ. Kasi kapag humarap tayo sa judgment seat of Christ, ang tinitimbang ng Panginoon, meron ka bang gold, silver, and precious stone? O ang iyong gawa ay wood, hay, and straw? And I pray na tayong lahat, when we face the judgment seat of Christ, ang makikita ng ating Panginoon is gold, silver, and precious stone. Amen. Imagine niyo to mga kapatid. Ang binayad ni Lord sa iyo, quality. Ang redemption mo, quality. Tapos yung buhay mo, cheap. Huwag ka papayag. You are paid with quality, redeemed with quality, but we live in cheap lives. Huwag ka papayag mga kapatid. Sulitin natin habang inaantay natin ang groom sa kanyang muling pagbabalik at kinoconstruct niya yung ating marital home. Sa iyong pag-aantay, make the most of every opportunity that you have to serve others, to read your Bible, to share the gospel to your family and friends, especially to your family. You know why? Kasi hindi lang ito yung judgment na kakaharapin ng tao. Kasi ang tanong, paano naman yung mga hindi kumilala kay Jesus? Pag umarap sila sa judgment seat of Christ, hindi sila haharap sa judgment seat, kapatid. Kapag sila ay hindi Christian at hindi kumilala kay Lord, ibang trono yung kanilang haharapan. Ang tawag dito is the Great White Throne. Iba ito sa Bema Seat, ibang judgment ito sa Bema Seat. Now I understand there are some people, some Christians that believe na lahat ng tao dadaan sa Great White Throne, at kapag okay ka sa Great White Throne, tsaka ka palang pupunta sa judgment seat. I acknowledge that. But upon reading, I can sense in my spirit that all Christians will never face Great White Throne. But if it is, it's okay. Ready naman tayo Kung marap naman tayo, ready tayo. Amen? Na naniniwala ako na ang mga hindi Christians na mga hindi Christian na tumanggap kay Jesus Christ will face the Great White Throne. Now, what will happen to the Great White Throne? Sa Great White Throne, ito yung tinatawag nating final judgment. Lahat ng mga patay na hindi kumilala kay Kristo at yung buhay pa na hindi tumanggap kay Jesus Christ ay haharap sa Great White Throne para ma-distinguish kung sila'y pupunta sa impyerno o sa langit. Ang sabi ng Revelations 20, chapter 11, verse 15, 11 to 15 rather. And I saw a great white throne, and the one sitting on it. The earth and sky fled from his presence, but they found no place to hide. I saw the dead, both great and small. Both great and small. Mahirap, mayaman, may influence o wala. Pare-pareho silang haharap before God's throne. And the books, everybody say books. Pansin nyo, may S. The books of works will be opened, including the book of life, another book. And the dead were judged according to what they have done as recorded in the books.
Verse 13, the sea gave up to its dead, and death and the grave gave up to their dead, and all will judge according to their deeds. Then death and grave were thrown into the lake of fire. This lake of fire is the second death, and anyone whose name was not found recorded in the book of life was thrown in the lake of fire. Every name will be checked. Ang pangalan mo ba ay nasa libro ng buhay? Kung wala ang iyong pangalan sa libro ng buhay, ang sabi ng scripture, ikaw ay tatapon sa dagat-dagatang apoy kasama ni Satanas na nandoon. Sarap sa pakiramdam that every Christian will face the judgment seat of Christ and will be determined if we are rewarded. Pero sa great white throne, hindi reward ang pinag-uusapan, kundi punishment. Papayag ka ba? I don't say this to emotionally drive you to do it, but I just want to prove a point here. Papayag ka ba na ikaw ay nasa Bema seat at ang iyong pamilya nasa great white throne? Do not. Kaya natin pinag-aaralan ng second coming of our Lord Jesus Christ is in order for every Christian right now, hearing under the sound of my voice, to have a sense of urgency. Malapit nang bumalik ang ating Panginoong Yesus at ang ating mga pamilya ay papunta sa great white throne. And we're not doing anything. Lagi ko nga ito sinasabi, minsan, pag inaaya natin ang ating mga family to go to church, punta kang church, mama. Sabi ng mama natin, ayoko. Okay po, sige, okay po. Ayaw mo po eh. Pero minsan, pag inaaya natin sa swimming, ma, swimming tayo. Ayoko, sige naman, mag-i-enjoy ka dun. Mangingitim ako dun. Ako nang bahala, sagot na kita. Buti pa sa swimming, pinipilit mo siya. Pero minsan sa church, isang hindi niya lang, okay na. Bakit parang mas may urgency pa tayo sa pag-i-invite sa swimming kaysa pag-i-invite sa kanila sa isang lugar na magkaka-apekto sa kanilang eternal value? Now, hindi ko alam ang inyong sitwasyon. Hindi wala po akong balak na kayo ay husgahan and to emotionally drive you today para konsensyahin tayo. And that's not the point. My point is this. We will be judged based on the decisions that we'll make here on earth. Reward or punishment? I will choose reward. The time has come na muli na malapit na dumating ang ating Panginoon. Kung hindi mo tatanggapin si Jesus bilang iyong tagapagligtas, you will be punished. But if you will accept Jesus Christ as your Lord and Savior, you will be rewarded. So if you really believe that Jesus is coming back, and if you really believe in hell, please do something with your family. Please do something with your friends. Please do something with your office mates. And if it's true, na talaga magkakakilala tayo pagdating doon, maaaring sasabihin sa atin ng iba, ang tagal mo nang alam tong Jesus, ba't di mo man lang sinare sa akin? And they will face the great white throne because they have no idea about the Jesus that we accepted in our lives. So my friends and family, I want to encourage all of you, even those who are watching us online, huwag kang maging tahimik pagdating sa pananampalataya mo sa Panginoon. Kung sa swimming, ini-invite natin sila with urgency, ililibre mo pa sila. Try to invite them to church. Kung hindi man natin sila ma-invite sa church, invite them to read the Bible on their own. Ma, basahin mo to, John 1. Tapos report mo sa akin kung ano natutunan mo. Or better yet, kung ayaw pa rin, magpatugtog ka ng Christian song sa bahay. Habang naguhugas siya ng pinggan, ewan ko lang kung di niya makabisado, sabayan niya, I believe in God the Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, my God is 3 in 1. Pag wala ka, kumakanta na yun mag-isa unti-unti. And they will have relationship. Ang problema, hindi kasi tayo intentional eh. Amen? Huwag kang pumayag pag sinabi ng tatay mo, ayoko pa. This is for your eternity's sake. Para ito sa iyong kinabukasan. Amen? Because we want to invite them. We want to let them know that Jesus is coming soon and we don't want them to face the great white throne. We want them to be with us in the Bema seat of Christ, accepting rewards. So ang Bema seat of Christ is a recognition day for all of us. Na para tayong sasabitan ng medalya ng ating Panginoon o ng corona for that matter, based on what we have done. So my friends and family, magkaroon tayo ng sense of urgency. John 14:6, Jesus said, I am the way. There's no other way. Jesus is the way. Jesus is the truth. And Jesus is the life. Good works is not the way. Coming to church is not the way. Hindi porket pumunta sa church, okay na. Ang Pepsi na nasa Coke na bottle, Pepsi pa din.
Kahit pumasok ka sa McDonald's, hindi ka magiging burger. You have to have a personal relationship with our Lord Jesus Christ. Believe in the works of Jesus Christ. Kasi hindi natin alam kung ano mauuna. End of our world or end of the world. Katapusan ng buhay natin o katapusan ng mundo. Pero kung ano man ang mauna, I will continue to share the good works, the good news of our Lord Jesus Christ. Mga kapatid, alam kong darating ang ating Panginoong Hesus at malapit na, pero huwag kayong maging obsessed masyado trying to figure out itong pagbabalik ng ating Panginoon. Just continue to live your normal life. And just continue to share the gospel, make disciples, come to church, read your Bible, invite your friends and family. Just keep on doing that. And hopefully by the grace of God, we will continue to advance God's kingdom by doing so. Kasi minsan masyado tayong obsessed sa pag-aantay kung kailan darating, na hindi natin napag-aandaan na kung yung mga kapamilya ba natin ay nandun. Ang utos ng Panginoon, be prepared. Live ready, hindi sinabing be paranoid. Paranoia is not preparation. Huwag tayong maging paranoid dito mga kapatid. Kundi, maging seryoso tayo. Malapit na pong dumating ang ating Panginoong Hesus. At habang palapit ng palapit at pasakit ng pasakit ang birth pangs, patindi ng patindi ang intensity at frequency, kailangan magkaroon ng sense of urgency tayong mga Kristiyanong naniniwala kay Jesus. If you really believe that Jesus is the only way, share that to your friends and family. Share that to your family. Please, so that they themselves will encounter Jesus as their Lord and Savior. Amen? Be intentional about it. Alam ko kung gaano kayo katahimik right now, but I know God is speaking life into you, reminding you of the sense of urgency that we should have when it comes to this. This life is nothing. Wala po ito. Pero yung buhay na susunod, yung papalapit, yun yung buhay na mas importante. And God wants us to live with Him in all eternity. All for God's glory. In Jesus' name we pray. Let's bow down our heads. Wala po kaming ibang desire, Panginoon, ngayong araw na ito, kundi ilapit po ang aming mga sarili sa iyo. Kapatid, kung ikaw ngayon, kinukonsider mo ang sarili mong religious, pero wala ka pa talagang relationship sa ating Panginoon and you are not sure of the salvation that you have in Jesus Christ, I want to give you an opportunity right now to accept Him as your Lord and Savior. Hindi tayo tatanggap ng relihiyon, hindi pagsama sa isang organisasyon, kundi pagbubukas ng iyong puso para tanggapin si Jesus bilang Panginoon ng iyong buhay. Kung nais mo na magkaroon ng kasiguraduhan ng iyong kaligtasan, na sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesus, sigurado kang makakasama ka ng Panginoon and possibly we will face the judgment seat of Christ, receiving rewards of everything that we have done sa pamamagitan ng pangalan ng ating Panginoong Hesus. Tanggapin mo ang ating Panginoon ngayon at sumunod ka sa panalangin ito. Just repeat after me. Panginoong Hesus, ako po ay narito ngayon. Inaamin kong ako'y makasalanan. Binubuksan ko po ang aking puso. Pumasok ka, Panginoon. Patawarin mo ako sa lahat ng aking mga pagkakasala. At magmula ngayon, ikaw ang maging Panginoon, tagapagligtas, at Diyos ng aking buhay. I want to be with you in the second coming. In Jesus' name. And Father, we also pray for our friends and family. Mga tao, O Diyos, na lagi naming nakikita, lagi naming nakakausap. Pero tinalo kami ng hiya at takot para i-share sa kanila ang gospel. Tinalo kami ng complacency at katamaran to share the gospel to them. Naging kampante kami, Panginoon, into this natural, predictable life. At nakalimutan namin yung sense of urgency na muli ka pong babalik. At sa muli mong pagbabalik, lahat po kami ay haharap sa iyo, judging by our deeds and actions. Pero ngayon, Panginoon, akin pong pinapanalangin, bigyan niyo po kami ng lakas ng loob at tapang na ang gospel mo, Panginoon, ay ma-share namin sa aming pamilya. Sa anumang paraan, tulungan mo kami, O Diyos, na ang aming pamilya ay makapagsimula ng bagong relasyon sa iyo. Sawa na po kaming maging religious. Ang gusto namin, relationship sa iyo.
Gusto namin, Panginoon, na ma-establish at re-establish ang relationship that we have. So I pray in Jesus' name that for the months to come, I can see in my spirit that families, oh God, will be joining us online. Families, Lord God, will be worshiping. And families, Lord God, will be listening to your word. And you will fulfill your promise, Lord God, as we continue to fight for our family, na sila man ay dadalin mo, Panginoon, sa iyo. At sila ay makagkakaroon ng personal na relationship sa iyo. Gamitin mo kami, ang aming buhay, ang aming actions, upang sila, Panginoon, ay hindi lang tumanggap, kundi mamuhay ng ayon sa iyong kalooban. Maraming pong salamat. And I also pray, Lord God, for every one of us, our entire global family. For many years, Lord God, marami po sa amin ang marahil we have been complacent, investing here on earth, but forgot to invest in your kingdom. Mas nag-focus kami sa aming career, nag-focus kami at nagpahalaga kami sa mga bagay na walang eternal value. Hindi masama. Pero alam ko, Lord, ninanais mo na ang bawat isa sa amin ay magtanim sa aming eternity. Kung kami man ay nakakalimot ng i-share ang gospel, paalalahanan mo kami. Kung kami man ay walang pagpapahalaga patungkol sa mga bagay na may eternal value, baguhin niyo po kami. Buksan mo ang aming puso, Panginoon, na magkaroon kami ng sense of urgency. Na sa iyong muling pagbabalik, O Diyos, ang nais namin, hindi lang yung corona, kundi yung makapaglingkod kami sa iyo face to face. Na ikaw ay maaming makaharap, Panginoon, makita ka namin, Lord God, face to face, and we will